Yo, yo, yo. Welcome back to another episode of Behind the Line. I'm your host, Ace. I'm your co-host, El Cusinero. And this episode, I'm with Nicole. She's a general manager sa McDonald's. And she's been working with McDonald's for 13 years. Welcome. Welcome. Hi everyone, my name is Nicole. Hey. Wait lang. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-shoutout nga pala si Justin Marasigan. Umpisa pa lang. Nagtatampo na, pre. Una-una na yan, ha? Shoutout, Justin. Una-una na agad, ha? Shoutout nga pala sa'yo, bagong tatay. Wait, shoutout ko din yung kaibigan ko na nasa kabilang room. Shoutout, Bemia. Yan, o. Bagong setup natin, pre. Bago. Meron tayong video. May video to ngayon. Oo. Kaka-pressure dahil may pa-video na eh. Kamusta ka naman? Okay naman, so far so good. Matagal na tayong magkakilala. Since na naging kayo netong co-host ko. Kaya magandang episode. Din, kasi nag-work din ako dun eh. Nag-work ka rin sa McDo? Ikaw din, nag-work ka din. Nag-work din ako pero sa ibang location. At least alam natin yung ganun. Yung mga ganyan. Naman? My experience. Kamusta naman yung work lately? Ngayon, dahil pa summer na, nagbe-busy na ulit. Compared sa mga past few months na medyo slow. Kaya hustle ulit. Ano naman yung mga may bago ba kay menu sa McDonald's ngayon? Ngayon, meron kami yung tinatawag na Chipotle barbecue quarter pounder. Pero masarap yun. Yun. Limited lang siya. Limited lang siya. May crispy onion ba yan? Yeah, may crispy onion. Crispy onion. Mga gano'ng katagal ba yung mga ganyan? Yung mga ano nyo? Mga special menu? Usually naglalast siya ng mga a month or two. Yeah, a month or two. Din. Pero kailangan bumisita ng McDo ngayon. Pero nag-start na siya for a while now. So, I think mag-e-end siya ng somewhere in June. So, malapit na din. Yeah. Kasi mag-almost 2 months na yata siya. Ngayon, nag-start kami may bagong promotion. Summer drinks ulit. Kasi nga, pa-summer drinks na ulit. Nice. So, dollar drinks na ulit. Sige, diretso na tayo sa topic agad. Go. Simulan mo yan. Ito, una kong tanong lang. Ilang taon ka ba nung nagsimula ka sa McDonald's? Nag-start ako sa McDonald's, I was 17 years old. Wow. I was in grade 10. Nung nag-start ako, it was my first job. Kamusta naman yung first day mo nung... Hindi, sabihin mo na lang, ano yung feeling nung 17 ka na ini-interview ka mag-work ka sa McDonald's? It was, nakaka-pressure kasi syempre, wala ka pang experience sa work, diba? Kasi syempre, first interview mo, magiging first job mo, so you don't really know what to do. I was confused. I was... parang hindi ko alam kung talaga bang papasukin ko tong na to. Kasi syempre, coming from, parang pa lang ako nun eh. 1 year pa lang ako sa Canada nun eh. So, syempre, nag-ask muna ako ng permission sa parents ko. Kasi, syempre, only girl. Ako yung babae sa family. So, hindi nila na-expect na mag-work ako right away, right? Kasi, syempre, bagong environment yung Canada and stuff like that. So, nasa pa ako nun eh. Nasa process pa ako ng... Nasa process ka pa ng like, kasi pag-adjust. Nag-a-adjust pa ako nun eh. So, yeah, it was very scary. Kasi syempre, new environment, hindi mo alam kung ano yung i-expect mo eh. Pero pinayagan ka naman agad nila tita? Pinayagan naman ako nila mama kasi sabi nila like, sabi naman ni mom na ganun daw talaga dito sa Canada. Like, once you turned 16, na talagang yung mga 16 years old daw na mga bata naghahanap na ng job and stuff like that. So, yung first day mo na sa work? It was nerve-wracking kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo eh. Like, hindi siya yung usual na ginagawa mo everyday. So, knowing na
knowing na magsiserve ka ng customer, syempre hindi mo alam kung masasatisfy sila. Ano ba yung position mo, yung una mong Crew. Ako, service crew. Service crew. So, ako, sa front yun, sa di ba? front ako, yeah. Sa front talaga. Kasi order taker. Syempre, nung mga time na yun, hindi pa ako confident na makipag-usap. Kasi syempre, bago pa lang ako nandito, right? And then, syempre, nung back home, parang reserve ako nun, hindi ako maano sa tao. So, hindi, like, talagang nakakatakot siya, pero eventually, naano ko naman. Pero may mga kasabayan ka na kakilala mo? Oo, kasi nag-start ako din sa McDo. Parang lang siya, anong tawag dito? Parang na-push lang din ako ng mga kaibigan ko. Kasi mostly ng mga kaibigan ko, naghahanap na nga sila ng trabaho. And then, yun nga na may mga nag-start na nag-work sa McDo. So, sabi ko, itry ko nga din. Sabi ko, let me try kung makakapasa din ako sa interview. So, trinay ko. And then, ayun, nakapasa naman. Kaya sabi ko, mayroon na pala. Kaya ko naman pala. So, nung crew ka, ano yung pinakamahirap na parte na trabaho mo nung crew ka? Pinakamahirap is syempre yung is magsiserve ng customer syempre kasi hindi mo alam kung tama ba yung gagawin mo, like lalo na kapag magte-take ng order kasi before hindi siya yung technology before is not like today, hindi siya ganun ka-advanced. So yung register namin dati like you go by the names lang. Ngayon 'di ba puro picture na. So syempre like na ang pinakamahirap nun is na nape-pressure ako na kung matagal ba ako mag-take ng order kasi syempre may line up lalo na nun sa location na sa Fairview Mall nung nag-start ako. It was a very very busy store. So syempre like gusto mo talaga dun mabilisan yung galaw dun kasi or else may mga kagalit na customer na kapag matagal ka. Yun yung talagang hardest part nung nag-start pa lang ako as Pero wala ka naman naging kaawin na ka-worker? Wala. Joke lang. Wala naman. Sa pagkakaalam ko, wala naman. Tapos, di ba, crew ka. Bago ka naging, ano ba next nun? Crew trainer. Yeah, naging crew trainer ako after I think a year and a half na nag-crew ako. Nang nag-18 ako, I was promoted to crew trainer kasi yun na yung parang supervisor sa floor? Hindi pa siya. Parang taga-train lang. Mga new incoming crew. Yeah. Tapos after nun, manager na? After nun, naging shift manager. Swing shift manager. Yeah. Kamusta naman yung pagiging swing manager mo? Nung una, nakaka-pressure. Kasi syempre, I was working with my friends. Right? Syempre, may mga friends ako na parang mas lower sa position ko. Right? So, syempre, hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin as a shift manager. Hindi ko rin alam kung, hindi mo alam kung baka mamaya ma-offend pala sila dahil ganito, ganyan, right? Pero, naging okay naman na yung transition, nung sa training and stuff like that, parang, tsaka naintindihan naman ng mga friends ko na, when it comes to work na ganito. Pero wala ka naman naging problema na isipin nila na, ang yabang na ni Nicole dahil ganito na, ganyan. As far as I know, wala naman. Wala I feel like yung mga friends ko naman is very supportive sa mga, syempre, success ng co-friends nila. So, I think wala naman. As far as I know, wala naman akong na... Pero yung pagiging swing manager mo, isang location lang yan? Yeah, naging sa lang ako nun, sa Fairview Mall. Fairview Kasi Mall. yun yung talagang location ko nung nag-start. Ngayon, dalawa na yung location na pinag-workout mo. Ano mas mahirap? Yung sarili lang or yung nasa loob ng mall? It was kasi different yung both stores mahirap din yung isang location ko which is yung Peanut Plaza. Dahil lahat nandun may drive-thru, may McDelivery, may front counter, so lahat talaga nandun. Nung na-move ako dun, yung transition is very parang nahirapan. Wait lang. Masyado mabilis tayo. Isa na yung tanong, yun lang. Bago tayo pumunta dun, eto na nga. So, swing manager ka. Tapos next nun,
is yung position mo na ngayon? Oo, nag-GM. And then, naging assistant ako. Assistant manager. May assistant manager. Assistant manager. Yung swing, bago ka naging assistant manager, gaano katagal ka naging swing manager? Naging swing manager ako for, I think, umabot din siguro ng 6 to 7 years. Tagal din. Kasi, ako nun working student ako eh. So, while I was in college, nag-work ako sa McDo. So, part-time swing manager ako nung nasa college ako nun. So, yan. So swing manager to assistant manager. Yeah. Ano na yung pinagkaiba nun? It's more of administrative duties. Pag assistant ka, more on hands-on sa mga reports, paperworks, more on paperworks ka na. At saka parang ikaw na yung right hand ng GM mo eh. So kapag wala yung GM mo, expect nila na ikaw yung magmamanage ng store. So pag assistant manager ka na, dun ka na naging dalawa na yung location mo? Or hindi pa? Hindi pa. Nung naging GM ako, dun ako naging dalawa yung location. So ilang taon yung bago ka naging GM naman? Naging GM ako nung 4 years ago. Oh, okay. 4 years ago kasi anuhan ng pandemic yun eh. So nung nag-start yung pandemic, doon nila ako promote as GM. Yeah. Doon na rin ako na-move kasi yung Fairview Mall kailangan mag-close noon dahil nasa pandemic. Kasi nasa mall eh. Nasa loob ng mall. So I had to move to another location. Pero during that time, nung nag-move ako sa another location, may another GM pa nun eh. So parang dalawa kaming nag-GM. So kamusta naman kayo nung pandemic kayo nun? Nung pandemic, thankfully... Hindi, ano yung sinabi mo sa crew mo dun sa Fairview Mall? I guess, kasi mostly nung time na yun, everybody was so scared of the pandemic. So, konti lang yung mga tao na nag-work, na nag-move din sa Peanut. Konti lang. I actually lost a lot of crew during the pandemic. Yung mga trusted, yung mga talagang strong crew ko sa Fairview na madaming nawala. Kasi syempre, nagkaroon ng ibang opportunity nung natapos yung pandemic. Nung patapos na yung pandemic. And then, may mga iba din naman na nagstay. So, which is thankful din ako. Yun yung struggle na din nung patapos na yung pandemic. Ikaw, CJ, may tanong ka ba? Hindi, nag-ano ako eh. Nag-ano ka? Humuhuli pa ako eh. Naka-ano ka lang. Nakikinig ako eh. Humuhuli ako ng tanong eh. Baka isipin nila, ba't ganyan yung si CJ sa harapan ng camera? Pag nakahuli yan, boy, tuloy-tuloy yan. Nakikinig pa eh. Nakatitig lang eh. Ito. Kasi 13 years ka sa McDonald's. Ano yung naging inspiration mo para, or ano yung naging motivation mo magstay sa McDonald's? Ako, I think yung naging inspiration ko is, ako kasi hindi ko tinitingnan yung goals ko or achievement ko dahil lang sa kung ano yung job title ko or kung ano yung job na nandun ako. I think yung nag-inspiration ko is I just wanna, be proud of myself, be proud of what I do. Kasi syempre, I'm also aware naman ako na mayroong ibang tao na magsasabi na, McDonald's lang, ganyan-ganyan. Sa McDonald's lang siya nag-work and stuff like that. But I don't, hindi ko siya inaano na dahil sa McDonald's lang ako, kailangan i-downgrade ko yung sarili ko and stuff like that, right? So, I always tell myself na whatever position I was into, always push yourself to, alam mo yun, i-improve mo yung sarili mo, kung anong position ka, do your job well, then eventually, kung ano man yung maging outcome, then alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. So, madami pa naman din madami pa rin naman ding branches yung McDonald's.
Tsaka McDonald's is the biggest or top one fast food chain in the world. Yeah. Kaya hindi lang McDonald's. Alam mo, hindi mo pwedeng langin lang yun kasi ano siya. Stability. Diba? Sobrang ano. Tsaka madami siyang opportunity. Isipin mo, ilan ba? Crew trainer. Swing manager, assistant manager, tapos general manager. Yeah. That's 5 ladders already. Yeah. So you're pretty much working your way up then. Once you kasi yung McDonald's is not only a fast food service. It's actually a good training ground. Yeah. Sa if management talaga yung gusto mong i-pursue. Kasi they give you good training. Yeah. Then they provide you like mga classes. They send you to classes para alam mo yun, alam mo talaga kung ito yung path na gusto mong suportado talaga kayo ng McDonald's. Train talaga kayo. sila. So every step ng ladder na inakyat mo, pupunta ka ng training. May training doon. They send me to classes. How many weeks or months is this classes? Yung may mga classes kasi ano yun meron yung 1 week siya, 1 week classes siya, and then after 4 days kang nasa class, and then yung 5th day is pretty much isa-send ka nila sa restaurant para titingnan mo kung ano yung napag-aralan mo. Random na restaurant yun? Yeah, random na restaurant. Nice. Given na ayun nga 13 years ka na sa McDo. So that means eligible ka na kung gusto mo mag-franchise ng sarili mo. Would you consider having your own or gusto mo lang akyatin yung ladder? As of right Good question, pare. Good question. Sabi ko sa'yo, muli lang ako. As of right now, I don't see myself as having my own restaurant yet. I think wala pa ako dun sa point na yon na having my own restaurant. Kasi malaking yung McDonald's malaki siyang company, and then malaking ang tawag dito, yung expectation ng mga tao sa McDonald's, kasi syempre a lot of people loves to eat McDonald's. Billions of people are eating McDonald's. So yung customer satisfaction alone, kailangan 100% ka dun Hindi mo talaga siya hindi mo siya kailangan basta-bastahin. So I feel like hindi pa ako sa point na yon na having my own franchise. Maybe later on, but not as of right now, no. So given na yung ayaw mo pa magkaroon. So McDonald's is all about customer satisfaction. So paano mo makakamit yung customer satisfaction? How would you satisfy your customers? Just giving them good service, kasi yun naman yung binabalik-balikan ng mga tao. If you give them the good quality ng food, quality of the food, yung service nila alone, and then yung yung attitude ng mga nagwo-work doon. Kasi kapag binigyan mo sila ng good service, they'll tell people about it. You know what? I went to this McDonald's. They provide me good service. You guys should go and visit that too. Yeah. So it starts with pagbibuild ng good team. Yep. Yeah. Kasi kahit nung nag-work din naman tayo, provided din naman yung yung training. Pero you gotta parang kailangan mo maganap ng di ba? Yung mga taong magagaling. Willing di ba? Yeah. Mga hardworking. Yeah. Kasi the work alone is nakaka-pressure na siya Kasi syempre you're serving thousands of people every day. So kailangan mo talaga yung mga tao na can work under pressure. Hindi yung dahil lang may nagsumigaw na customer, the next day hindi na nila kaya yung trabaho. Parang na din yun Parang sa atin na din yun. Parang sa atin din yun. Parang, kasi parehas din Parang rin sa kanila, kitchen din naman parehas service Yeah. Pero ito, ano yung pinakamahirap na
ginagawa mo, pinakamahirap na ginagawa mo ngayon na general manager ka na? Yung pinakamahirap is actually balancing the people. Balancing yung kailangan ng mga tao mo, and then syempre yung kailangan ng business. At the end of the day, kailangan mong may mga targets ka na kailangan i-meet. Especially sa sales, labor, yung mga service times mo, may mga goals ka na kailangan mong i-ano. Tapos syempre at yung mga tao mo din. You wanna make sure that your people are happy. Yeah. Kasi yun yung mag-ano sa kanila na magstay longer sa, kasi lahat ng hindi naman sa kaanan, kasi madaming tao na kapag naka-experience ng work sa McDonald's, syempre yung pressure, yung busy, maraming nag-give up, nag-quit dahil hindi nila kaya yung trabaho. But if you take care of your people, they're happy sila dun sa trabaho nila. I think yun yung magpapa-stay sa kanila eh. How do you take care of your people? Just pretty much ako kasi meron akong na kinakausap ko sila, like alam mo yun, like as much as possible I try to get to know them personally then, para alam ko, naintindihan ko kung saan sila. Halimbawa may mga, let's say for example, may mga issues sila, personal issue, right? At least naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. So let's say may times na hindi sila maka-perform well sa trabaho nila, right? Or bothered sila and stuff like that. Like, I make it to a point na minsan kakausapin ko sila, are you okay? Is there something that I need to, is there something na I can do to help you or something like that? Para at least maintindihan mo kung saan sila nanggagaling, and then you don't put too much pressure on them. Yeah. So ngayon, dalawang store na yung hinahandle mo. So, paano mo mine-maintain yung quality ng mga food sa both store na hati yung oras mo? Na hindi mo nakikita to wala ka doon. Hindi mo nakikita yung isang to kasi wala ka doon. So, paano mo mini-make sure na yung quality ng mga food mo nasa standard nyo? Okay. Kasi, ngayon kasi ako more on dun ako sa isang store kasi bigger store siya, right? And busiest store din. So sa location ko sa Fairview Mall, may mga trusted managers kasi ako. Meron din akong assistant doon. So yung mga kung ano man yung nangyayari sa shifts nila and stuff like that. Meron kasi kami tinatawag na post shift. So dun yung mga managers, dun mo makikita kung ano nangyari sa shift nila. Kasi sasabihin nila doon, ito nangyari sa shift ko and stuff like that. Doon ko tinitingnan kung okay, so and then meron din kaming group chat. So doon din sila pretty much doon kami nagko-communicate. So kahit wala ako doon sa isang store, at least nababasa ko kung ano yung pinag-uusapan nila doon sa kung ano man yung problema, and then I tried to make sure na sinusuportahan ko din sila. Magre-reply ako kung alam ko kung paano i-fix and stuff like that. And then I also tried my best, if not once a week, I also tried my best to drop by dun sa isang store na yun, just to oversee kung ano yung nangyayari. Especially kapag may mga problems na hindi nila kayang i-fix. So I tried to make sure na nandun din ako. And also, like, I always tell my managers, kahit wala ako dyan, just text me, message me, call me, and then I tried as much as possible na tulungan kayo. Tsaka yung location ko naman, it's not that far. So, magkatabi lang. Kaya convenient din talaga siya sa akin. Na kapag kailangan nila ako, okay, lipat ako doon, and then afterwards, balik ako doon sa isang location. So, since nag-ano naman tayo, usap tayo ng quality. So ayun nga. So ikaw yung general manager. So how do you handle customer complaints? Paano yung mga step na ginagawa mo para at the end of the day kailangan mo pa rin sila maging masaya. Yeah, kasi exactly. customer pa rin sila, di ba? Yeah, exactly. Kasi pag sa mga customer complaints, ang
training sa amin is kailangan you listen to them first kung ano yung complaint nila, right? So anuhin mo kung kasi kailangan mo din ng malaking patience kapag makikiusap ka kasi syempre galit na sila eh. Huwag mo nang dagdagan yung galit nila. So kailangan pakinggan mo lang sila kung ano yung complaint nila, and then doon ka mag-decide kung ano yung gagawin mo. If you can fix it, then offer a new food. Sabihin mo, is it possible if I could, like remake the food, right? Kasi yun naman yung nila, as long as na-take care mo yung complaint nila, I guess magiging satisfied na rin. So, hindi yung i-ignorein mo lang, tapos sasabihin mo pa na, no, we made it right, ganito, ganyan, right? That's just iti-trigger mo lang na magalit sila ulit. At the end of the day, yung mga customer is pretty much paying for you. Yeah. Right? Tama naman. Tama yan. Mga sa atin din. Oo. Di ba? Pag busy tayo sa line. Oo. Makikipag-argue ka ba rather than just doing it Ba't ikaw na yung pag-argue ko? Ikaw na yung pag-argue, boy. Nagpapaliwanag ako. pero syempre may mga times naman na unreasonable na yung customer. Syempre, paano pag ganun? Kunya rude na, tapos yung naging hysterical na. Fuck you, I'm gonna call the head office. Yeah. I'm gonna complain in the head office. Ang inaano lang namin doon is wag mong babaan yung level mo. Wag mong patulan. Yeah. Kasi sometimes customers are triggering you na may masabi ka na ikaw yung magmumukhang masama. So ako ang ano ko, like kahit din yung ibang managers na ang sinasabi ko sa kanila na okay, it's not worth it. Wag ka nang makipag-away if they said something na let's say like nag-swear sila sa and stuff like that, just back umalis ka na, walk out. It's not hindi worth it na patulan mo pa. Kasi kasi ikaw lang din magmumukhang masama. Customers can say whatever they want. At the end of the day, you have the job. Isipin mo trabaho mo to, may ginagawa mo to as ginagawa mo to para sa sarili mo, hindi na worth it na makipag-away ka. Hanap buhay ko to, alam mo yun. Be professional. Eto, babalik lang ako dun sa sinabi mo kanina na para mapastay mo yung mga crew mo, is kinikilala mo sila, ganyan. So, paano kung close mo na yung crew mo na yun, tapos nag-underperforming na siya kasi alam niyang, close ko naman si Nicole. Close ako sa manager. Alam mo yun, hindi ako mapafire dito, blah blah blah. Basically na sila komportable na sila sa iyo. Ako ang inaano ko pag may mga ganung crew ako na pangalanan mo. Joke lang. Kinakausap ko din ako magpapangalan. na ano ko eh. Nakikita ko eh. Okay na. Loko. Hindi pag ganun, kinakausap ko sila. Kasi may inaano ko na pinapaintindi ko sa kanila na trabaho to eh. Sabi ko yun ang sinasabi ko sa kanila. Trabaho to. If hindi mo kaya, hindi mo at the end of the day, we have to run the business. Yeah. Right? Sure. Kung hindi mo na kaya yung trabaho mo, you're free to go. Right? Hindi naman kita babawalan eh. As long as alam ko na I was doing my job, ikaw, kung hindi mo kaya mag-perform, then why do you have to stay, right? So, kakausapin ko sila na hindi naman kayo yung nasa front line, right? Kami kung ano man yung performance na ipapakita nyo, nasa sa amin yun. Kasi syempre, it's the way how we manage our people, right? So, thankfully naman yung ibang closest ko naman sa work na anuhan naman nila, at saka doon nakaka-depend ka din naman sa kanila when you needed. Eto paano? So, 'di ba sabi mo may mga target kayo na quotas sa sales, sa food service time. So, ano yung steps na ginagawa nyo as a team para let's say makamit nyo yung target goals nyo? Okay.
Kami, so every month, meron kaming, syempre nagsaset kami ng targets para sa store, right? So what I do, nag-update ako every if not every day, nag-update ako every week kung ano yung like how are we so far, and then kasi ang maganda rin sa mga crew ko or sa mga manager ko, kapag nakikita nila yung result, eager sila eh. Eager sila na, tapatan natin tong target na to. Or kailangan ma-meet natin yung target na to. Kaya medyo rin siya sa trabaho ko na like I can really depend on my people kasi meron silang ganung instinct eh. Lalo na pag meron kasi kaming board na doon makikita mo yung mga competitive like yung mga kakompetensya mong stores. Like lalo sa mga drive-thru times, may nakikita nila doon kapag number 10 ka, doon ipupush nila kailangan number 1 tayo, kailangan number 1 tayo. Tsaka meron kaming always saying sa store, if you're not number 1, might as well be the last. Kaya yun yung nag-aano din sa kanila. Okay? Be the last. Not number 1, be the last. Boom. If hindi ka number 1, if number 2 ka, might as well be the last. So ito. Push her up. Kano din ang tanong niyan. So let's say tawag dito. So let's say every month natatarget na hihit niyo yung target niyo na yun. Yeah. Ano yung benefit sa inyo nun? Sa mga employee? May ba kayo? May natatanggap ba kayo? Or some shit like that? Kakaroon ka ng Chipotle burger. Kami naman, kapag it's not only sa every month, right? It's every shift. So, ang inaano ko sa mga managers ko, okay, you set targets on your shift and make sure you reward the crew afterwards. Yeah. Kasi syempre yun yung magmo-motivate sa kanila eh. Motivate sila. Let's say, na-meet ko yung target ko, I get free food. Yeah. Magkakaroon ako ng free food after ng shift ko. Or anything, like halimbawa dessert or drinks and stuff like that. Anything they want, right? So, yun ang lagi ko sinasabi sa kanila na make sure kapag magsaset ka ng targets, magbigay kayo ng reward. Reward or incentive. Ma-boost din yung mga moral, di ba? Yep. Ito, masyado tayong seryoso eh. Gusto ko lang itanong, kasi since na naging magka-work naman kayo ni CJ, kamusta naman yung pagiging ka-work ng oh my gosh. mag-shota? Ka-work kami, number 1 Furby, boy. Number 1 or ano yun sabi? Or your last? Number 1 or last. Then, number 1 kami noon, boy. Yeah. Dahil sa'yo yun? Dahil sa amin. Shoutout nga pala sa mga ka-work ko doon. Hill, Jay, Jason, yung dream team. Kuya Ryan. Naalala ko nung nagmamakdo. Nagmamakdo pa kayo. Pinupunta ako kayo doon kasi hindi ako na-hire sa McDonald's eh. Ilang beses ka dito na-hire. Hindi ako na-hire. Sino ba hindi nag-hire sa'yo? Si Shirley na. Nagpa-name drop ka. Shit. May pa-name drop. Okay lang, wala. Nung magka-work kami ni CJ, it was kind of funny kasi crew ka nun, manager ako eh. Crew siya nun, manager ako. So, every time na uutusan ko siya, nagagalit siya. Gagalit siya sa akin. Lalo na pag pinapapalit ko ng garbage, sabi ko, palitan mo nga yung stuff. Tapos, ang sama na ng tingin sa akin eh. Wala akong pakialam kasi trabaho ko eh. So, pero ang naman kay CJ, naintindihan din naman niya eh. Kasi syempre, nasa work kami. Naintindihan mo ba, pre? Naintindihan mo ba? Tayo na, utusan ako ng mga yan mag-stock up. Tayo na, bigyan mo ako 10 minutes, boy. Nakapag-chill pa ako sa labas nun. Complete. Oh my gosh. Kasi nag-work din ako dun. Ang dami ko, kasi marunong din ako yung mga maintenance job, yung mga change fryers, mga ganun. Kaya pag nandun ako, napapadali buhay nila. Napapadali buhay namin. Kami kasi ni Hill, di ba? Lagi kang closing eh. Lagi closing. Si Jason, saka si Jay. Yung pang-umaga. Si Jay kasi naging favorite ng yung morning manager nun. Kaya lagi siyang pang-umaga. Pang-umaga yun. Yeah. Siya lang, out of lahat sa amin. Siya lang gusto, boy.
Yun kasi naalala ko nun, yung nasa McDonald's ka pa eh. Hinihintay ko kayo matapos ng shift, tapos sabay-sabay tayo uwi. Kahit nasa bahay naman ako, pumunta pa ako ng Permimal para umuwi lang. Ano po yun, minsan kasi kumakain tayo nun. Kumakain tayo nun. Pero ayos din, good old days. Ano naman yung pinaka-fun part ng sa McDonald's? Pinaka-fun parts, kasi recently, di ba nag-ano kayo? Meron Happy Day. Happy Day. Yeah, every year naman, every year event namin yun. It's a day to raise funds for charity. Ronald McDonald House Charity. So, which yung mga McDonald's people is very proud of. Yeah. Kasi syempre, it's about giving back Giving back sa community mo So, yeah. Ang pinaka-fun part, working in McDonald's, I guess, kasi yung McDonald's is about customer satisfaction and also like getting along with people, right? Yeah. So pag kami kasi like halimbawa pagka-work mo yung mga talagang like hindi ko naman sinasabi yung mga ka-close pero as gusto much mong ka-work. pero as much as possible ako hindi ko binibigyan ng too much pressure yung mga workers ko kasi gusto kong nila na hindi kasi yung work alone is pressuring na, 'di ba? So inaano ko sa kanila na it's okay to have fun as long as we're giving the customers kung ano yung ina-expect nila. Yeah. So from time to time ayan anuin mo sila na okay like i-boost mo yung nila yung confident. energy nila din. Yeah, so like makikipagtawanan ka hindi lang yung talaga sobrang seryoso na pag hindi busy ganito ganyan gawin mo to and stuff like that. Yeah. No. May mga times din na it's okay for you to kausapin mo yung coworker mo and stuff like that. But when it comes to busy times, kailangan focus ka sa customer. May tanong ako. So, kasi general manager ka na, di ba? So, sinabi mo kanina, pag yung, let's say, yung mga managers mo, sinasabi mo, give them rewards pag na-meet nila yung target nila. So, you working close sa owner, sa supervisor mo, ano yung mga reward sa inyo as management people? Ano yung mga rewards na natatanggap nyo? Kasi, once you become... May bonus ba kayo? Or kumakain ba kayo sa kung ano? Meron kaming, may bonus naman kami. And then, from time to time naman, yung owner namin, they take us to dinner din. So, pag meron kaming managers meeting, afterwards, meron kaming dinner. Dinadala naman nila kami sa mga mamahaling restaurant. Ritz-Carlton last time, nakita ko. Wow. And then, luxury. Yeah, tsaka pag mga ganun naman ng mga outings, generous naman sila. Hindi naman sila, sabihin nila, so just order whatever you want, and stuff like that. And then, pero kasi, ako as a GM, hindi, tawag dito, you get less praise sa, sa, tawag dito, sa mga supervisors and manager mo. Kasi syempre, parang yun ang way nila na, anong tawag dito, para ikaw yung gawin mo kung ano yung nararapat dun sa restaurant mo. They let you make your own decision. Kasi you run the restaurant and then kung ano man yung outcome nung decision mo, dun sila magbibigay ng feedback sa'yo. So, how do you deal with your supervisor? Let's say nagiging difficult sila sa'yo, like nag-make sila ng goal na impossible. Pinipressure ka. Kasi yung pressure is, yun na yung katapat na talaga yun ng trabaho mo eh. Nandyan na yan. Doesn't matter kung i-pressure ka. Kasi gusto nilang ma-meet mo yung target mo eh. Kaya nandyan talaga yung pressure. Ako, sa supervisor ko, thankfully yung supervisor ko is very understanding. Very helpful din. Naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan namin
work-wise and personally then. So, ako, para lang hindi mabawasan yung pressure na binibigay sa akin ng supervisor ko, I make sure na yung targets na binibigay niya, mamimit ko. Or, mas try, at least pakita ko sa kanya na tinatry namin i-meet yung target na yun. Kasi siya, naintindihan niya kung ano pinagdadaanan namin, right? Kasi he's been there, done that, right? So, naintindihan niya. And then, as long as din na ginagawa ko yung trabaho ko properly, then wala siyang sasabihin sa akin na kahit ano. So, what's next sa'yo, sa, let's say, general manager ka na? Would you wanna work as a supervisor or you wanna work in the head office? Good question, pare. Ulit. Ano ba to? Ako, what's next for me? Kasi right now, whatever, kung ano man opportunity na dumating sa akin, yun, open ako sa kahit anong opportunity. If I have the opportunity to move up as a supervisor, why not, right? If alam ko na capable ako na gawin yung job. Or if I work in the head office, kahit ano man yan na, anong opportunity man yan na ibato sa akin, I'm open. Open ako kahit ano, open ako sa challenge, open ako sa new stuff. So. Eto, what made you stay in McDonald's for this long? What made me stay? I would say it's the people that I work with. Kasi yung work is nagiging light siya kapag alam mo yun, kapag gusto mo yung mga katrabaho mo. Kasi like what I said kanina na I get to know them personally, right? May mga ganong kaming interaction or parang nakabuild ka na din ng relationship sa mga crew mo eh. So, I think I would say people talaga. Kasi yung work alone is very stressful. Yeah. It's very hard. Pero if gusto mo talaga yung mga ka-work mo, yun yung magpapastay sa'yo. And that's why, lalo na, like ako, nakaalagaan ako ng supervisor ko, right? Hindi lang din naman yung supervisor ko and the other people too, yung mga crew and stuff like that. And yun yung sa'yo na alisan mo talaga. Kasi syempre, na-build na yung relationship dun eh. And then thinking of, mag-build ka ulit ng another relationship, it's very hard. What's your strength and weaknesses as a general manager? I think yung strength ko based from other people na naririnig. Sabi, I think yung strength ko is the way how I talk to people. Mabilis ako makagaanan ng loob, if that's how you say it. Friendly. Yeah, friendly. Open ako sa lahat, alam mo yun. I don't criticize, I don't judge people. So you're a good leader. Yeah. In other words. But that's also sometimes a weakness too. Kasi once you get to know the people... Elaborate. That also becomes my weaknesses too. Kasi, syempre, once you get attached to people, it's hard to detach. Yeah. So, halimbawa, like what I said kanina, may mga good crew ako, di ba, na nawala. So, syempre, if may mga opportunity na nag-open sa kanila, mahirap sa akin na i-let go sila. Kasi, syempre, alam mo yun yung parang dream team mo, di ba? So, parang maghanap ka na naman ng panibagong dream team. Pero, I'm not holding that against them. Yeah. Kasi, syempre, it's their own growth. Yeah. Kailangan nilang mag-grow sa sarili nila. Yeah. So, I'm always open. Pero syempre, maano ka din na, sayang, ganito, ganyan. Di ba? Nakakasad din. But, yun lang yung parang weakness ko na parang mabilis akong ma-attach sa tao. Emotional. Yeah. Eto. Not only at work. I mean, kahit saan. Kahit saan. Eto, related sa tanong. Kakasabi mo lang like,
o yung mga yung mga crew mo na it's time to grow. So let's say it's time to move on sa McDonald's. What career would you consider, or ano yung career na gusto mong puntahan next? Yeah. That's very hard. Ako kasi ever since you like ang tawag dito, konti lang yung nakakalam na I really wanna do fashion designing. So if given a chance na ma-pursue ko yun, why not? But if not, I would probably take up something related to management then, since I was already into that. Graduated as business management, so I think yun din ang ipupursue ko, something with management then. If not McDonald's, maybe another company. Right? Yeah. If given a chance. Yeah. If not management, nursing. I actually before nung bago ako mag-take ng management position, management sa college, nursing talaga dapat yung ipupurso ko. But then, kasi syempre, typical parents, right? You need to take up nursing, ganito, ganyan, mas may pera and stuff like that. But then, when my mom told me na, you know what, you can just take whatever you want, right? So, at that moment, sabi ko, hindi ako mag-nursing. Kasi hindi naman talaga siya yung gusto ko, right? So, yeah. Ito kasi, ako, ito parang ano lang to, like, parang behind the lines. Kasi alam mo naman eh. So, sa kinikita mo ngayon, do you think you're getting compensated properly? Sa amount ng work na ginagawa mo? Magkano ba? I feel like, yes. With the pressure and all that. I feel like yes and no. Yes and no. I would say yes dahil that's it. Yes. Okay. Hindi. Para ano lang, like para yung ibang yung mga makikinig, 'di ba? Para malaman din nila, 'di ba? Kung okay ba 'to? Okay tong if ever na ipa-person na 'to. Ano ba yung benefits na may mga benefits ba? May pag salary manager ka, mayroon ka namang health benefits, health benefits, good. Medical benefits. Paano sa mga regular crew? Only full-timers. That's nice. Wala pala akong benefits. Only full-timers. Kasi syempre they work 40 hours a day. So they get may option sila if gusto nila kunin yung benefits or not. Regarding the salary, I would say yes and no. No, because I'm managing 2 stores. Yeah. So I feel like I deserve to get more. Yes, in a sense na I think as a GM wise, I think I am getting paid enough. But with the 2 stores, I don't think I'm getting enough. Yeah. So, tawag dito, nakalimutan ko yung tatanong ko. Ano? So, hindi. Sa sinabi naman niya kasi, I think, since sinabi mo nga kanina, like once a week ka lang din naman doon. Yeah. So, like, yung management niya, like, more on ano na di ba? More on emails. Yeah. Well, parang electronically nag-ano lang naman ako. Parang nag-oversee lang ako eh. So, but all the major decision making still come up galing pa rin sa akin. But I always ang tawag dito, parang hinahayaan ko na yung assistant ko to make her own decision sa store na yun kasi she's more on doon eh. Siya yung nakakakita kung ano yung day in and day out ng store since I'm not there physically. So more on siya na yung oversee. If kailangan niya ng assistance, if kailangan niya ng guidance. So kumbaga parang mentor ka niya. Yeah, parang ganun. Yeah, parang ganun na lang.
Nagbago ba yung tingin mo sa mga fast food since McDonald's? Ikaw, general manager ka sa McDonald's. Yes, nagbago yung tingin ko because before, syempre, kung customer ka lang, you don't know what's going on, right? Behind the line. Yeah, you don't know what's going on behind the lines. So, parang syempre, like halimbawa, mag-wait ka lang ng food mo, bakit syempre magreklamo ka, bakit ang tagal naman ito, ganito, bakit ganito. Now that I actually see what's going on, kung ngayon na, pati like, nung naging GM ako, alam ko na kung ano yung pinagdadaanan ng mga managers, crew, like starting from the crew all the way up, alam mo na kung ano yung ins and outs nung store. So, talagang minsan pag halimbawa nasa restaurant kami or kung nasa fast food man kami, like kahit natatagalan ka na sa pagkain, hindi kayong magrereklamo and stuff like that, right? Kasi nararamdaman mo rin, like nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng mga nagtatrabaho doon. Kaya yun. Ano magiging advice mo sa mga taong gustong i-pursue yung job mo? Ang ma-advise ko siguro sa mga taong gustong i-pursue yung job ko, I think hindi mo kailangan i-please yung mga like the people around you kasi syempre may mga tao na nagsasabi na ba't ka sa McDonald's magtatrabaho ganito ganyan, right? Hindi na natin matatanggal yun. May mga ganong tao talaga na nagsasabi na fast food lang yan, you could do better, you can be more, ba't ka magtatrabaho dyan, right? I feel like you don't, kung gusto nyo yung kung gusto nyo i-pursue yung McDonald's, it is a good start sa mga mag-start ng trabaho. Management field. Management field or pretty much guest experience. Guest experience field. So, kung gusto niyo man i-pursue yun, don't think of other, wag mong isipin kung ano yung sasabihin ng mga tao sa'yo. As long as alam mo na marangal yung trabaho. At the end of the day, nakakapagpasaya ka ng customers. Nasa-satisfy mo yung customer. Nasa-satisfy mo din yung sarili mo kasi alam mo na ginawa mo yung trabaho mo. And then you don't need to validate. Hindi mo kailangan ng validation from other people. Kasi it's you kung ano gawin mo kung ano yung gusto mo. Fuck what they think. Fuck what they say. Yep. Ano pa? Ano pa bang ayun lang payo mo? Anong payo mo sa younger self mo? Younger self ko, oh my gosh, like, I've been through a lot then while working in McDonald's. It wasn't an easy journey for me, especially na, syempre, may mga tao na nagja-judge sa'yo and stuff like that na parang isipin nila, 13 years ka na nandyan, but nandyan ka pa rin. Yan na ba yung career na inisip mo or na inano mo, right? So, ako, kasi, sabihin ko lang kahit sa younger self ko, and even up to now, na ako, like, just do you, girl. Madami akong na-accomplish. I've gained so much learnings, accomplishments while I was working in McDonald's. I was able to provide for myself. Napagtapos ko ng pag-aaral yung sarili ko. I provided for my own. Kasi ever since nag-start ako, hindi na ako naghingi sa parents ko. Nung nag-college ako, napagtapos ko yung like through McDonald's, right? Kasi McDonald's, they have flexibility sa scheduling and stuff like that. So while I was in college, hindi ako nag-OSAP. Every time I'm always proud of that dahil hindi ako nag-OSAP. Ibig sabihin na kapag binayaran ko yung sarili kong pag-aaral using while I was working in McDonald's. Kasi while using McDonald's money. While using McDonald's money. Hindi naman. Kasi, like, ano tawag dito?
yun yung nag-pursue sa akin eh. Yung nag-push sa akin na mararating mo yung mararating mo dahil ganun ako, ganun ko i-push yung sarili ko. Hindi ko tinitingnan na kung ano man yung trabaho ko is a low or stuff like that. Dahil din ako, kaya yun din yung nag-push sa akin to become a GM. Right? And then, yun, nakabili kami ng condo and stuff like that. So yeah, I'm just, that's basically what my, ang tawag dito, payo ko sa sarili ko. Just be yourself, you know. Doesn't matter what other people think about you. As long as you know you're doing the right thing. Yeah. You have goals in life. You're pursuing your goals. Every stuff sa bucket list mo is getting checked off because you work hard for it. Yeah. So, yeah. Ano pa? May tanong ka pa? Wala na eh. Wala na. Naubusan na tayo ng tanong. Dami na eh. Ano pa? Wow, so ba may mga gusto ko i-shout out sa mga ka-work mo. Oo nga pala, sa mga ka-work mo dyan. Yung mga dream team ko dyan sa Peanut Plaza and Fairview Mall. Shout out sa inyo, guys. Shout out sa inyo lahat. Stay motivated. You know who you are. Stay motivated. Stay motivated. Lahat kayo magiging GM. Siguro dito na nagtatapos. Pero bago natin tapusin to, quotes of the day. Quotes? Yeah. Saan yung phone ko? Okay. Ang quotes ko probably is just because it's hard doesn't mean it's impossible. You can do it. I always live up to that. Hindi ibig sabihin na mahirap yung situation, magi-give up ka na. You always wanna push yourself for better. Yeah. You always wanna push yourself na sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan. Wag mong hayaan na yung situation na to, na kahit man nahihirapan ka, to push you down. You always wanna bring yourself up. So, yeah. Ako. Ready ka ba ngayon? Ready yan, boy. Seeking validation will keep you trapped. You don't need anyone or anything to approve of your worth. When you understand this, you'll be free. Yep. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, bro. You don't need anyone to tell you that you're doing something good. Yeah. If you live in people's world, and there people what people are talking about you, then you'll be trapped forever. Yeah. Fuck what they think. Be free. Yeah. Yep. Sa akin what if it can turn out better than you imagine? Di ba? Di ba? Di mo ma-imagine. You never know. You never know. Yep. If you keep going, right? If you keep going, pwede ka maging ganito. GM. And that's it. I'm your host, Ace. CJ El Cocinero. And this is... And Nicole. And this is Behind the Line. Peace. Bye, guys.